His voice is like a light, pulling you out of darkness, saying, God has something in store for you. Since napakarami ko pong gustong i-share sa inyo, gusto ko pong mag-umpisa kaagad sa isang malalim na tanong na bunga ng malalim na pagmamalasakit. Kung kayo po ay malalagutan ng hininga ngayong gabi, sa palagay po ninyo, saan kayo patungo? Sa heaven or sa hell? Sa maniwala po kayo o sa hindi? Pinakikita po sa akin ng Panginoon ang napakaraming tao na hindi aware, hindi nag-iisip, hindi naghahanda, or even hindi nababother tungkol sa kanilang soul kung saan ito patungo after death. Ang isang dahilan ay ang kakulangan sa kaalaman na totoong mayroong buhay pang susunod after death. At ang susunod na buhay na ito ay buhay na mas mahaba. In fact, walang katapusan na gugugulin. Either sa heaven, kung po tayo ay mamumuhay ng matuwid at sumusunod sa Panginoon. At sa hell naman, kung patuloy po tayong mamumuhay sa kasalanan. Noon pong pinaalala ng Panginoon sa akin ang malagim na hinaharap ng mga tao na mapupunta sa hell. Mas lalo pong tumindi yung burden ko na ito ay maibahagi kung po pwede nga po sa lahat ng tao at maituro ito araw-araw sa radio at television bilang isa pong babala at paalala na hindi po pwedeng baliwalain. Ang sabi ko po, hindi pwedeng baliwalain sapagkat ang nakataya po rito ay ang susunod po nating buhay na i-spend natin either sa heaven or hell na walang katapusan. I want to be honest. Natatakot po ako para sa maraming tao. Lantad po kasi sa ating mga mata ang pagbagsak ng moralidad sa buong mundo. Ang pagiging makasarili at ang number one priority ay ang sariling buhay lamang. Kung paano magiging successful at masaya, at kung paano magkakamal ng maraming kayamanan at kapangyarihan sa anumang paraan na makakayanan at malulusutan without knowing that there is God's justice, there is accountability, and there is eternal punishment in hell. In the Spirit, I can hear God is shouting from heaven. He is coming soon. He will come like a thief in the night, and nobody knows the exact day and hour. But He is coming. He will judge us according to our deeds.
Yes. Ang sabi po sa kanyang salita, huhusgahan tayo ng Panginoon ayon sa ating mga ginawa. Nobody will escape the judgment seat of Christ. Nothing is hidden from His eyes. Everything is recorded in heaven. This record will be the basis of our eternal destination, either heaven or hell. Ang natural pong kamatayan natin ay wala ring nakakaalam ng eksaktong araw darating. Ang kamatayan ay walang pinipiling edad o oras at kaparaanan. Kapag ito ay inihudyat o itinakda na ng Panginoon, hindi na ito mapipigilan. Ang sabi po sa Hebrews 9 verse 27, itinakda na sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Dahil po sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa buhay, kaysa kamatayan, inalay po mismo ng Panginoon ang kanyang sariling buhay sa cross bilang katibayan na ito ang gusto niya at ayaw niya rin ang kasalanan na mayroong kaparusahan na kamatayan. Ang sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po ang perfect will ng Panginoon. Ang pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan sa piling po niya. Pero dahil po siya ay Holy God and Sovereign God, nagbigay po siya ng mga utos na mayroong kalakip na salita at gabay niya para po masubukan niya at malaman niya ang mga susunod sa kanya. Sila po yung hindi mahihiwalay sa Panginoon. Ito po ang gusto ng Panginoon. Ngunit hindi po lahat ay makakasama niya forever. Kaya naglaan po siya ng isang lugar, ang impyerno, para sa mga patuloy na susuway sa Kanya. Marami po ang mapupunta rito, sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat marami ang nagbabaliwala ng Kanyang pagkabanal sa Kanyang pagka-Diyos. Kaya mas marami ang mas nababother pa sa personal na kaligayahan kaysa pagkakaroon ng takot sa kasalanan o kahit anong uri ng kasamaan, kasakiman at kalaswaan. Marami rin. Kasi po ang hindi nakakaalam na sinabi po mismo ng Panginoong Hesus na hindi lahat ng tao ay itinuturing ng Diyos na anak niya. Ang isa po rito ay ang mga sinungaling. Pag sinabi pong kasinungalingan, hindi lang ito sa hindi lang pagsasabi ng katotohanan. Kasama po rito ang lahat ng uri ng panluloko at pandaraya sa tao at kahit nga sa gobyerno na Diyos mismo ang nagpatatag para po sa ikabubuti ng tao. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, ang ama ng mga sinungaling ay si Satanas. Ang sabi po niya sa John 8:44, ang diablo ang inyong ama,
At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kung ang akin pong tinuturing na Diyos ay si Jesus, at siya mismo ang nagsabi nito, hindi na ako magbabaka sakaling may iba pa siyang ibig sabihin dito. Why? Kasi matindi po ang takot ko sa Panginoon. Ayaw ko siyang magalit at maging kagalit. Kasi alam ko, siya po ay Diyos. Banal siya. At hindi siya nagbibiro. Alam niyo po, umaapoy, sa maniwala po kayo, umaapoy po ang nararamdaman ko sa puso ko. Gusto ko ipakita ko sa Kanya. Tinitignan ko siya bilang isang tunay at banal na Diyos. Gusto kong mapansin niya na gagawin kong lahat ng paraan para lang makasunod at para lang malugod siya. Well, ito po ang kulang na kulang sa mundong ito. Yung passion, yung init ng pag-ibig sa Diyos, yung init ng pagpapakita po sa Kanya. Every time po tayo nakaharap, especially sa anumang uri ng temptation, na ang Diyos pa rin ang mangingibabaw at pipiliin natin. Siya pa rin ang laging nauuna sa atin. At siya lamang ang laman ng ating puso. Kaya nga po, ang tao sa mundo ay nagiging makamundo kasi ginagawa pong magaan palagi ang kahit seryosong salita ng Diyos. Kung saan magiging komportable ang tao, ito ang gusto ng tao. Ito ang laging hinahanap ng tao na marinig. Yung hindi nakaka-pressure, yung magaan, yung nakakatuwa, nakakakiliti, o masarap pakinggan. Well, ang totoo, kung gusto ko lamang po ng popularity o approval ng maraming tao, mas madali po sa akin ang mag-share ng magaan na topic. Pero mabigat po yung burden at pagmamalasakit ko sa inyo na binibigay po ng Panginoon. Kailangan pong malaman ninyong lahat ang kabilang side ng Diyos. Well, sa programa pong ito, ang mandate po ng Panginoon ay ituro at i-expose ang maraming katotohanan tungkol po sa Diyos na hindi masyadong naririnig o tinatalakay. Kailangan po kasi itong marinig bilang isang mabisa pong gamot sa mundo na I believe kayo po mismo ang magpapatunay na lugmok sa matinding kahirapan, kaguluhan, lahat ng uring kasakiman, kahalayan, kalaspaan, o lahat ng uri ng kasalanan. Well, hindi ko po minimithi na maging uncomfortable kayo sa akin pong mga natuklasan pa tungkol po sa hell. Pagkos ito po ay mayroong benepisyo na hindi lang po aapekto sa buhay ninyo rito sa mundo, kung hindi pati sa kabilang buhay na dapat po na pinaghahandaan.
Well, totoo po na mayroong impyerno. Ayon mismo po sa Panginoong Jesus, ang impyerno ay isa pong furnace o pugon na ang apoy ay hindi nawawala o namamatay. Dito po pinarurusahan ang hindi sumusunod o hindi sumunod sa Diyos. At sila po ay pinahihirapan sa kanilang isip at katawan ayon po sa kanilang nagawang kasalanan at ayon sa dami po ng babalang katulad nito ng salita ng Diyos na kanila na pong narinig pero hindi pinaniwalaan at hindi sinunod. Ang mga tao pong narito ay para pong mga taong nakakulong sa isang building na nasusunog. Kahit gamitin nila ang buong lakas nila upang labanan ang apoy, ay hindi po uubra. Para lamang po kasi silang isang maliit na insekto o gagamba na inihagis sa nagngangalit na apoy. Dito po, wala nang hope. Walang love of God. Walang kaibigan o pamilyang pwedeng tumulong. Wala rin po ditong place of rest. Kahit saglit, kahit nga po inaantok kayo, wala po ditong natutulog. Walang aircon, walang tubig, walang pagkain. Walang mabait, walang masaya. Pero dito, puno po ng apoy at uod na hindi namamatay. Puno ng masasama, pagsumpa, panaghoy, iyakan, sigawan, nagngangalit ng mga ngipin. Gawa po ng matinding paghihirap. Lahat po ng ito sa impyerno ay mararanasan sa lahat ng oras. Walang paghintong hirap at sigaw na walang pag-asa. Day and night, forever and ever. Ganito po ang mararanasan ng mga taong mapupunta dito. At sinabi po ng Panginoong Jesus, sa Judgment Day, ihihiwalay po niya ang matuwid sa masasama. Sabi niya sa Matthew 25, verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang nakakapanglumo sa hell kapag napunta ka rito. Yung malalaman mo na ito ay realidad at hindi ka na makakalabas dito. Kahit anong sigaw mo, takot mo, at maaaring matinding pagsisisi mo, kahit nakapagtiis ka na ng 1 oras, 2 taon, 1,000,000 taon, ang araw po at parusa sa iyo ay hindi pa rin nababawasan, sapagkat ang lahat ng naririto ay mananatili rito magpakailanman. Ang akin pong susunod na ibabahagi ay ilan lamang sa pahayag na galing sa isang Kristiyano na malalim ang pag-ibig sa Diyos at sa tao. Siya po ay si Mary K. Baxter. Ang sabi po niya, 1976, nung po siya ay nananalangin, sa loob ng maraming araw, dinalaw po siya ng Panginoon.
at kinausap. Ang sabi po sa kanya, "Anak ko, dadalhin kita sa impyerno sa pamamagitan ng aking espiritu upang makagawa ka ng talaan ng katotohanan ito, upang sabihin sa buong daigdig na totoo ang impyerno at alisin ang makasalanan sa kadiliman patungo sa liwanag ng Ebanghelyo ni Hesukristo." Sa isang tagpo sa kanya pong paghahayag, agad lumabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan na para bang namatay. Dinala po siya ng Panginoon sa impyerno at ito po ang kanyang salaysay. Ang daan patungong impyerno ay parang isang embudo. Isang malalim na kadiliman ang bumaba sa kanila na may kasamang amoy na ang sabi niya, halos mawala ang kanyang hininga. Sa paligid, may mga buhay na anyo na nakabaon sa pader. Kulay abo sila. Nakakakilos ang mga anyo pero nakakabit pa rin sila sa pader. Halos lahat natatakpan ng maruming usok. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya na ito ang masasamang espiritu na handa ng isuka sa mundo kapag iniutos ni Satanas. Ang sabi niya, ang mismong hangin ay marumi at bulok at presensya lang ni Hesus ang pumigil sa kanyang pagsigaw sa sobrang kilabot. Habang papalapit sila sa ibaba, tumutusok na mga iyakan ang umakyat upang sumalubong sa kanila. Nadama nila o niya ang takot, kamatayan at kasalanan sa paligid niya. Pinuno ang paligid ng amoy na pinakamasama na sa lahat ng kanyang naamoy. Amoy ito ng nagbubulok na laman. Sabi niya, hindi pa ako nakadama ng gayong kasamaan o nakarinig ng gayong iyakan ng kawalang pag-asa. Nung dinala siya ng Panginoon sa isang parte ng impyerno, sinabi sa kanya ni Jesus, sa kaliwang paa ng impyerno ay maraming balon. Sabi sa kanya ng Panginoon, pinili kita upang ipahayag ang mga katotohanan ito sa kanila. Lahat ng ipakikita ko sa iyo tungkol sa impyerno at ang iba pang bagay na ipakikita ko sa iyo ay totoo. Sabi ni Mary Kay Baxter sa kanya, sa kanyang bawat hakbang ay mas kakilakilabot kaysa una. Nung sila ay lumabas sa lagusan, patungo sa daan na may malawak na lupa sa magkabilang tabi nito, may mga balon ng apoy na hugis mangkok sa bawat dako. Ang asupre ay nakabaon sa tabi ng balon at namulang tulad ng baga ng apoy. Sa gitna ng balon ay naroon ang makasalanang kaluluwa na namatay at napunta sa impyerno. Nagsimula ang apoy sa ilalim ng balon. Pumaitaas at binalot ng apoy ang makasalanan. Sa ilang sandali, ang apoy ay nagiging baga. Pagkatapos ay muling babalik sa pinarurusahang kaluluwa, kasama ang humahagibis na tunog. Nung tumingin si Mary Kay Baxter, ang sabi po niya, nakita ko na ang makasalanang kaluluwa sa balon ay nakakulong sa isang kalansay. Panginoon, umiyak ako dahil sa tanawin. Hindi mo ba sila mapapalaya? Kakilakilabot
ang tanawin. Inisip ko, maaaring maging ako ito. Sinabi ko, Panginoon, nakakalungkot na makita at malaman na naroon ang isang buhay na kaluluwa. Nakarinig ako ng iyak mula sa gitna ng unang balon. Nakita ko ang isang kaluluwa sa anyong kalansay na umiiyak. Jesus, mahabag ka. O Panginoon, sabi ko, tinig iyon ng isang babae. Tinignan ko siya at nais kong hilahin siya mula sa apoy. Nadurog ang aking puso sa pagtingin sa kanya. Ang kalansay ng isang babae na may ulap ng maruming abo ay nakikipag-usap kay Jesus. Nakinig ako sa kanya na tulala. Ang bulok na laman ay pira-pirasong nakasabit sa kanyang mga buto at sa pagkasunog nito, bumabagsak ito sa ilalim ng kupay. Wala nang laman ang butas ng dating kinalalagyan ng kanyang mga mata. Wala siyang buhok. Ang apoy ay nagsimula sa kanyang mga paa na maliliit ang liyag at lumalaki habang pataas sa buo niyang katawan. Mula sa kailaliman niya ay nagmumula ang pagtangis at pagdaing ng habag. Panginoon, gusto kong umalis dito. Patuloy niyang inaabot si Jesus. Tiningnan ko si Jesus at may malaking kalungkutan sa kanyang mukha. Sinabi sa akin ni Jesus, Anak, kasama kita rito upang ipaalam mo sa sanlibutan na ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan, na ang impyerno ay totoo. Muli kong tinignan ang babae at gumagapang palabas ang mga uod sa mga buto ng kanyang kalansay. Sinabi ni Jesus, alam niya at nararamdaman ang mga uod sa loob. Diyos, mahabag ka. Umiiyak ako hanggang sa maabot ng apoy ang pinakaitaas at ang kakilakilabot na lagablag ay muling nagsimula. Malalakas na pag-iyak at malalim na pagtangis. Ang yumanig sa anyo ng babaeng kaluluwang ito. Walang paraan upang lumaya. Sinabi ni Jesus, halika. Nagpatuloy si Mary Kay. Ang daang kinalalagyan namin ay paikot-ikot. Umiikot sa loob at labas sa pagitan ng mga balong ito ng apoy hanggang sa abot ng aking nakikita. Ang iyak ng mga buhay na patay na may halong daing at nakakakilabot na sigaw ay nakarating sa aking mga tainga mula sa lahat ng panig. Walang tahimik na panahon sa impyerno. Ang amoy ng patay na nabubulok na laman ay makapal sa kapaligiran. Sa loob ng kasunod na balon ay isa pang anyong kalansay. Sumigaw mula sa balon ang tinig ng isang lalaki na nagsabi, Panginoon, kahabagan mo ako. Malalakas na pagtangis ang nagmula sa lalaking ito. Nagsisisi ako, Jesus. Patawarin mo ako. Alisin mo ako rito. Maraming taon na ako nakikiusap ako sa iyo. Palabasin mo ako. Malakas na pagtangis ang yumanig sa kanyang kalansay
habang nakikiusap siya. Panginoong Jesus, sigaw ng lalaki mula sa nagliliyab na balon. Hindi pa ba sapat ang ipinagdusa ko para sa aking mga kasalanan? 40 taon na mula nang ako'y mamatay. At ito po ang sagot ni Jesus. Nasusulat, ang matuwid ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ng nanghahamak at di mananampalataya ay magkakaroon ng bahagi sa lawa ng apoy. Hindi ka naniwala sa katotohanan. Maraming pagkakataon na ang aking mga anak ay ipinadala sa iyo upang ipakita sa iyo ang daan. Ngunit hindi ka nakinig, naniwala sa kanila. Pinagtawanan mo sila at tinanggihan mo ang mabuting balita. Kahit namatay ako sa krus para sa iyo, hinamak mo ako. At hindi mo pinagsisihan ang iyong mga kasalanan. Binigyan ka ng aking ama ng maraming pagkakataon upang maligtas. Kung nakinig ka lamang, umiyak si Jesus. Alam ko, Panginoon, alam ko, iyak ng lalaki. Ngunit nagsisisi na ako ngayon. Huli na, sabi ni Jesus. Nakahanda na ang kahatulan. Nagpatuloy ang lalaki. Panginoon, ang ilan sa aking kakilala ay patungo rito sapagkat hindi rin sila magsisisi. Akiusap ko, Panginoon, hayaan mong puntahan ko sila upang sabihin sa kanila na dapat nilang talikuran ang kanilang mga kasalanan habang nasa daigdig pa sila. Ayokong mapunta sila rito. Sinabi ni Jesus, may mga mangangaral, guro at matatanda. Lahat sila ay nagpahayag ng mabuting balita. Sasabihin nila sa kanila, nasa kanila rin ang pakinabang sa mga modernong sistema ng komunikasyon at marami pang paraan upang makilala ako. Nagpadala ako sa kanila ng mga manggagawa upang manampalataya sila at maligtas. Kapag hindi sila nanampalataya sa pagkarinig sa mabuting balita, hindi rin sila mapapaniwala kahit na may bumangon mula sa mga patay. Pagkarinig nito, galit na galit ang lalaki at nagsimulang manumpa. Masasama at mga lumalapastangang salita ang nagmula sa kanya. Pinagpatuloy ni Mary, tumingin ako na may kilabot habang tumataas ang apoy at ang patay at nabubulok niyang laman ay nagsimulang masunog at malaglag. Bumaling ako kay Jesus at nagsabi, Panginoon, nakakakilabot. Sinabi ni Jesus, totoo ang impyerno. Tunay ang kahatulan. Sabihin mo para sa akin, sa daigdig na tunay ang impyerno, na dapat pagsisihan ng mga lalaki at babae ang kanilang mga kasalanan. Sa sumunod na balon ay naroon po ang babaeng nakaluhod na parang may hinahanap. Ang sabi ni Mary, lumalabas ang kanyang mga buto at nagliliyab ang kanyang sirang damit. May maliit na apoy na nagliliyab sa paligid ng paa niya, kung saan siya nakaluhod, at kinalmot niya ang tabihan ng asupring balon. Kumapit ang apoy sa kanyang mga kamay
at patuloy na nalalaglag ang patay na laman habang siya'y naghuhukay. Ang iyak niya, Panginoon, Panginoon, gusto kong lumabas. Habang nagmamasid kami, sa wakas ay nakarating siya sa ibabaw ng balon. Nung papalabas na siya, humahagibis ang malaking demonyo sa babae at itinulak siya pabalik sa balon at apoy. Awang-awa ako sa kanya. Gusto ko siyang yakapin at hawakan. Hilingin sa Diyos na pagalingin siya at alisin siya roon. Alam ni Jesus ang aking iniisip, kaya sinabi niya, aking anak, nakahanda na ang kahatulan. Nagsalita na ang Diyos. Kahit na noong bata pa siya, tinawag ko siyang magsisi at maglingkod sa akin. Noong siya ay 16 na taon, pumunta ako at nagsabi, mahal kita. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay at sumunod ka sa akin, sapagkat tinawag kita sa tanging layunin. Tinawag ko siya buong buhay niya. Ngunit hindi siya nakinig. Sinabi niya, darating ang araw na paglilingkuran kita. Wala akong panahon sa iyo ngayon. Wala akong panahong maglingkod sa iyo, Jesus. Bukas na lang ako maglilingkod. Hindi na dumating ang bukas, sapagkat napakatagal niyang naghintay. Tumawag ang babae kay Jesus. Tunay na nasa pagdurusa ang aking kaluluwa. Wala nang paraang makatakas. Alam kong ninais ko ang sanlibutan kaysa sa iyo, Panginoon. Ninais ko ang mga kayamanan, tagumpay at katanyagan, at nakuha ko ang mga ito. Nabibili ko ang anumang gustuhin ko. Sarili ko ang aking boss. Ako ang pinakamaganda at pinakamagandang magdamit noong aking panahon. Mayroon akong kayamanan, tagumpay at katanyagan. Ngunit hindi ko nadala ang mga ito sa aking kamatayan. Panginoon, nakakakilabot ang impyerno. Wala akong kapahingahan gabi at araw. Lagi akong nasa sakit at kapighatian. Tulungan mo ako, Panginoon. Iyak mo niya. Aking mahal na Panginoon, kung nakinig lamang ako sa iyo, binalak kong paglingkuran ka pagdating ng araw. Kapag ako'y handa na, akala ko'y lagi kang naroon para sa akin. Ngunit maling-mali ako. Ako ang isa sa mga hinahabol na babae noong aking kapanahunan dahil sa aking kagandahan. Alam kong tinatawag ako ng Diyos na magsisi. Sa buong buhay ko ay pinalapit niya ako na may pag-ibig at inakala kong maaari kong gamitin ang Diyos tulad ng iba. Sinikap niyang mabuti na makuha ako upang siya'y paglingkuran. Gayong sa lahat ng panahon ay inisip kong hindi ko siya kailangan. Maling-mali ako. Mas higit kong pinaglingkuran si Satanas. Higit ko siyang minahal kaysa sa Diyos. Gustong-gusto kong magkasala at hindi ako bumalik sa Diyos. Ginamit ni Satanas ang aking ganda, ang aking pera, at lahat ng aking iniisip ay nasa laki ng kapangyarihang ibibigay niya sa akin. Kahit na ganoon, patuloy pa rin akong pinalapit
ng Panginoon. Ngunit inisip ko, may bukas pa ako o susunod na araw. Pagkatapos isang araw, habang nakasakay sa kotse, nakabangga ng bahay ang aking driver at ako'y namatay. Panginoon, tulungan mo akong makalaya. Habang nagsasalita siya, inaabot ng kanyang mabutong kamay si Jesus, samantalang patuloy siyang tinutupok ng apoy. Sinabi ni Jesus, nakahanda na ang kahatulan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi sa paglipat namin sa kasunod na balon. Iniiyakan ko sa loob ang aking kakilabutan ng impyerno. Mahal na Panginoon, sabi ko, totoong-totoo ang kaparusahan kapag nagtungo rito. Muling nagsalita si Jesus, ang impyerno ay may katawan o anyo ng tao na nakahiga sa gitna ng daigdig. Ang hugis ng impyerno ay tulad ng katawan ng tao, napakalaki at maraming silid ng pagdurusa. Totoo po ang impyerno. Ang sabi po ni Mary Kay Baxter, ang impyerno daw, sabi po sa kanya ni Jesus, ay nasa gitna ng daigdig o nasa ilalim po natin. Ito po ay pinatotohanan mismo ng Panginoong Jesus sa Matthew 12, verse 40. Nung sinabi po niya, nakapareho ni Jonah na nag-spend ng 3 days and 3 nights sa belly po ng malaking isda na itinulad din po sa impyerno. Ganoon din si Jesus na nag-spend ng 3 days and 3 nights sa hell. Ang sabi po sa verse 40b, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yung heart of the earth ay yun pong ilalim natin o gitna ng daigdig kung saan naroroon ang impyerno. Sabi po ng mga scientists, ang gitna daw po ng daigdig ay mas mainit kaysa sa ibabaw o surface ng araw. At na-discover nila kailan lamang na ang pinakagitna po nito, yung inner core, ay mayroong temperature na mas mataas pa sa 12,000 degrees Fahrenheit. Na-discover din po nila kailan lamang yun pong mga cracks sa ocean floor kung saan ang apoy ay tumatagas. Ang kapal po na pang-ibabaw ng lupa ay normally 50 miles. Kailangan mo pang bumaba ng 50 miles bago marating ang gilid ng apoy. Pero mayroon pong mga bahagi ang ocean floor na ang kapal ng earth ay mas maliit sa 1 milya lamang. Sa mga cracks po o lamat na ito ng ocean floor ay na-discover din nila ang 8-foot long worms na tinawag nilang Riftia, the giant tube worms na matatagpuan lamang sa deep sea vents. Ang sabi po ng Panginoong Jesus tungkol sa hell sa Mark 9:46, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Naniniwala rin po ako
na kahit ang mga volcano na nagbubuga po ng lawa ng apoy na tumutuko na milya-milya sa lahat ng kanyang madaanan, gawa ng sobrang init, ay isa lamang pong babala ng Panginoon upang maniwala po tayo na mayroong apoy sa ilalim natin na tinatawag din pong impyerno. Si Caspar Hauser, isa po siyang astronomer and also physician, ay nag-research at nag-document na ng mga volcano na nag-i-erupt sa Hekla Fel. Sumulat po siya ng mga nakakatakot na information na kanya pong mga natuklasan. Ang sabi po niya, habang pumuputok daw po ang bulkan, maririnig for many miles ang mga nakakatakot na pag-alulong o masakit na panaghoy, pag-iyak at pagngangalit ng mga ngipin. Mayroon din pong mga naniniwala na nakarinig na nito, na ito nga po ay galing mismo sa mga volcanoes. Totoo po, mayroong hell. Ito po ay nasa ilalim po natin. Bilang panghuli, gusto ko pong agtapat sa inyo. Ang inyo pong maririnig ay pwede pong magbigay ng matinding takot sa inyo. Hindi po naging madali sa aming lahat ang gawin ang episode na ito. Pero ako po mismo ay burden sa sobrang pag-aalala sa maraming tao na binabaliwala ang kasalanan, ang pagpatay, pagnanakaw, pang-aapi. Walang takot na pandaraya, kasinungalingan, kasakiman sa salapi at kapangyarihan. Katanyagan, paglapastangan sa katawan na templo po ng banal na Espiritu Santo at pinagbayaran ng Panginoong Jesus ang kasalanan sa lahat ng guilty po of sinning at gustong makawala rito. Makinig po kayong mabuti. Ang cover po ng Discover magazine noong August 2002 ay nagtanong, what's really at the center of the earth? Ayon po sa ating pinag-aralan, alam po natin kung ano talaga ang nasa gitna ng daigdig. Jesus told us, there is a lake of fire with millions of people burning, weeping, screaming, wailing, and gnashing of teeth. Sa isa pong kilalang newspaper sa Finland, ay nag-appear po ito. Ang sabi po ng isang scientist named Dr. Asakov, as a communist, I don't believe in heaven or the Bible. But as a scientist, I now believe in hell. Needless to say, we were shocked to make such a discovery. But we know that we saw and we know what we heard. And we are absolutely convinced that we drilled through the gates of hell. Ang kwento po niya, nung nagdidrill o nagbabarena po sila ng lupa, bigla po itong umikot ng sobrang bilis. Ang ibig sabihin, mayroon po silang nahukay o naabot na empty space o parang butas ng kuweba. Yun pong pangkuha nila ng temperature ay sumobra ang increase ng init to 2,000 degrees Fahrenheit. Ang ginawa po nila,
Nagbaba po sila ng microphone na designed para po ma-detect nila ang tunog ng mga plate movements sa ilalim. Pero imbes na plate movements ang marinig po nila, ang narinig po nila ay human voice screaming in pain. Akala po nila, yun pong sound ay nanggagaling lamang sa kanila pong mga equipment. Pero nung gumawa po sila ng adjustment, ang masama po nilang suspicion ay na-confirm. Ang sabi po nila, the screams were not those of a single human. They were the screams of millions of humans. Ang narinig daw po nila ay ang mga sigaw, hindi ng isang tao lamang, kung hindi milyon-milyong tao ang sumisigaw. Sa ilang saglit, iparirinig po namin sa inyo ang real audio recording na nagkiklaim ng actual recording ng actual sounds of hell. Again, pinaalalahanan ko lamang po kayo. This may scare you. So I pray and plead the blood of Jesus to cover you and protect you. Nakakatakot, di po ba? Kung tutuusin, ang sound po na narinig ninyo ay filtered na sapagkat hinigop lang po ito at narinig mula sa isang microphone. Pero try to imagine kung actual sound na po ito sa loob ng impyerno mismo ang maririnig mo day and night, forever and ever, kung ikaw ay naririto. Kaya pala, mahigpit po ang payo ng Panginoong Jesus. Sa Mark 9:43, ang sabi po ng Panginoon, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin ito. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa nan mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Maaaring ang narinig po ninyong pahayag ni Mary Kay Baxter at yung pong sounds of hell ay hindi totoo. Pero sigurado ako, ayon mismo sa description ng hell sa Bible,
Ganito ang maririnig po natin dito at masahol pa rito. Maaaring ang iba po ay hindi maniwala, pero ang katotohanan na nakasaad sa Biblia ay hindi po mapapalitan o mapapawalang bisa ng hindi paniniwala ninuman. Kaya wala pong mawawala kung tayo lamang po ay maghahanda at maniniwala. Kailangan po tayong maniwala na mayroong impyerno. Ito po ay nasa ilalim natin. Ang impyerno ay nasa ilalim mismo ng ating mga bahay. Kahit ng mga shopping malls, palaces, stadiums, buildings, beach resorts, farms, even hospitals and schools. It's a reality. Mayroon pong mga nakakulong sa kailaliman ng lupa saan man dako tayo naroroon sa buong daigdig. Maaaring hindi po natin sila naririnig sa ibabaw ng lupa. Pero sumisigaw po sila ngayon sa hirap. Nagmamakaawa. Gustong magpahinga. Gustong matulog. Pero hindi pwede. Humihingi ng tulong. Pero huli na ang lahat. Sapagkat mananatili sila dito po na nakakulong magpakailanman. Ito po ay isang realidad na kahahantungan ng lahat ng mga taong nagbibingi-bingihan, umiiwas, at nananatiling matigas ang puso sa pagtawag ng Diyos at pagsunod sa Kanya. Kaya pala sinabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew 16, verse 26, "What profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what can a man give in exchange for his soul?" Naniniwala po ako na itinakda po ng Panginoon ang oras na ito upang sabihin po sa inyo na importante kayo sa Kanya. Ang inyong pong kaluluwa at ang mensahe pong ito ay isa lamang pong patunay na mahal po kayo ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng gustong makatakas sa anumang uri ng kasalanan at sa pagdurusa sa impyerno, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sige po, say this simple prayer from your heart. Sabihin po ninyo, Panginoon, ako po ay nagkasala. Nagmamakaawa po ako. Tulungan mo po ako. Sagitin mo po ako. Ang kahabag-habag kong kaluluwa na nasa bingit na pala ng kapahamakan. Patawad po, Panginoon. Naniniwala po akong namatay ka sa cross at ang dugo mo ay inialay mo para sa akin, para malinis ako sa lahat ng aking karumihan at sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita